Ako po ay napasali sa isang grupo na yung mga nandoon po na mga members at yung mismong admin ng group na yon ay sinisira po nila yung CatCon. Kasi nga po, para daw po mas mabilis, talagang binabasag po nila yan. Kasi nga daw po ay parang hinaharang niya yung exhaust, no? Bumabalik doon sa makina, nagkakamali po sila doon. Mausok, maitim. Mausok, maitim. May fuel knock daw minsan, may fuel knock. Fuel knock. Lagatak. Oo, lagatak. Pero yung ano niya, yung intake manifold, malinis. Oo. May baradong-barado yung catalytic converter eh. Tingnan nga natin. Yung catalytic converter mo. Ayan oh. Oh. Ayan oh. Baradong-barado yung catalytic converter. Tapos ang kapal ng carbon dito. Yan. Okay. Mga kapatid, lilinisin natin to doon sa ating ultrasonic cleaner. May panlinis tayo niyan. Hindi yan pwedeng basta tututukan mo ng malakas na pressure kasi pwede niyang sirain yung mga elements na yun na nasa loob ng catalytic converter. Napakamahal po ng catalytic converter para tutukan nyo ng mga power spray na pwede siyang masira. Lilinisin natin para mabawasan din yung usok. Bakit mausok? Kasi alam mo ba Rudy na dito sa catalytic converter, taas mo ulit. Dito kasi sa catalytic converter, mainit na mainit pa rin talaga yan. Kaso sa sobrang dumi, kaya ang nangyayari, umuusok ka ng malakas. So ito yung galing sa turbo. Okay? Ito yung downpipe na catalytic converter. Tapos ito palabas na sa tambucho. Nasaan ngayon yung gasket? Ayan, baka mawala yan ha. Kasi pag in-order sa Toyota to, 2 days, 3 days bago dumating. So iligpit mo lang yan. Ngayon, ilalagay natin to sa ultrasonic cleaner. Halika, ikaw na nga maglagay. Ito, naka-ready na. Alam mo, itong ating ultrasonic cleaner, kapag binabad mo yan, hindi natin to kailangan na sprayan ng high pressure washer. Kasi para hindi siya masira. Ngayon, gagamitan muna natin ng Joy. Lalagyan ko ng maraming Joy dito para talagang mapalambot niya yung mga carbon na yan. Gagamitin natin to na pambabad nung dumi na yan. Ayan. Tapos lalagyan ko rin itong ating degreaser. Hey, tumamba kasi ito eh. Lalagyan ko rin ito. Sige, medyo itingala mo, Rudy. Ayan. Oh, walang tumutulo, oh. Dapat yan. Okay. Sige. Ibaba mo na ngayon dito. Ihiga mo na. Patagilid. Ayan. Kailangan mong tanggalin tong 2 tornilyo. Pero hindi na, okay na. Ayan, kasya na. Okay. So mga kapatid, hindi ko pa to binubuksan kasi kapag binuksan ko na tong ating ultrasonic cleaner, mawawala na ako ng sounds kasi magko-conflict siya. Magi-interfere siya doon sa ating sounds kasi naka-wireless ako doon sa aking camera. So ngayon, eto na, ipapakita ko na sa inyo, i-on ko na. Mawawalan pa ako ng sounds ha. Ayan. Tingnan nyo po oh. Dito. Ayun, maglalapasan yung dito oh. Ito yung ano, yung init. O sige nga, tingnan natin. Kung medyo may pagbabago na. Iangat mo. Wala na yung mga sa gilid oh. Ha? Wala na yung mga Natanggal na. mga kapal. O ito, mga natanggal na. Ibabad pa natin. Isa pa. Hanggang doon sa loob. Ayun oh. Ayun, pa na. Oh, Tumapos na. Ang round pa. Oh, hindi tayo makakasira ng catalytic converter. Ang mahal-mahal ng catalytic converter, mga kapatid. No? Tuloy po natin yung ating usapan dito sa catalytic converter. Ito pong catalytic converter ay gumagamit ng mga precious metals tulad ng platinum, palladium at rhodium. Kaya ang mga catalytic converters po ay napakamamahal. At yung mga metals na yon ay nag-a-act po siya as catalyst. Ang trabaho po ng catalytic converter ay salain niya yung 90% ng carbon monoxide at mga hydrocarbons na pwedeng ilabas after combustion na nga dun sa engine. At iba pa na mga lason na malalanghap mo kung ikaw ay walang catalytic converter. Kaya po ako, iniingatan ko, itong catalytic converter na ito, nakakabit dyan sa Toyota Innova, ito po ay nililinis ko at gamit nga po yung ating ultrasonic cleaner
para po hindi talaga masira yung laman loob nitong catalytic converter na yun nga yung platinum, palladium at rhodium na mga mamahaling metals. Ngayon, napaka-importante po mga kapatid na hindi ito masira. Dahil nga kung ito ay sisirain mo, nagkakamali kayo. Or kung ikaw ay maglalagay ng straight pipe or yung tinatawag na down pipe, ay nagkakamali ka kung ikaw ay equipped na ng catalytic converter. Dahil ikaw mismo at yung mga taong malalapit sa iyo or pwedeng sabihin nating asawa mo, nanay mo, mga anak mo, ang makalalanghap ngayon nung 100% ng carbon monoxide, yan po yung isang lason. No? At yung mga hydrocarbons na yan, na dapat sana ay sasalain ng catalytic converter. Kaso inalis mo, naniwala ka doon sa ibang mga nagsasabing kapag inalis mo to ay bibilis at lalakas ang sasakyan mo, ang engine mo. Maling-mali po kayo doon. Kaya inilagay ito ay para sa health ng tao at para sa health ng buong mundo. Ngayon mga kapatid, bawat Euro version, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4. So sa Euro 2, talagang may catalytic converter na po. At pagdating sa Euro 5, nadagdagan pa po yan. Yung tinatawag nating DPF, yung diesel particulate filter. At doon nga po sa mga digasolina, naging 2 pa to. Nadagdagan pa po yan pagdating ng Euro 6 at yun nga po yung tinatawag na SCR or Selective Catalytic Reduction. Mga kapatid, itong ginagawa ko ngayon sa sasakyan na Innova, ito ay isang maintenance na rin na hindi nyo dapat pabayaan. Kasi po, tulad nga po ng binanggit ko po sa inyo kanina, ang CATCON or Catalytic Converter ay nagagamit para po maharang, masala yung lason na ibinubuga ng ating mga makina. 90% ng carbon monoxide at hydrocarbons ay sinasala nito. Ngayon, kailangan mo siyang linisin, kailangan po ng maintenance. At dito nga po sa Autorans, meron tayong ultrasonic cleaner. Ngayon, sa mga bagong mga modelo, yung mga Euro 5, meron na rin po silang DPF. Si DPF po, ito yung dahilan kung bakit hindi ka dapat umusok ng makapal na usok, yung maitim na usok. Yun nga yung kailangan mo ng regeneration. Kaya sa Euro 5, meron doong proseso ng regeneration na kapag hindi mo yung ginawa, ay bigla na lang hihinto ang sasakyan mo, magli-limp mode yan, babagal yan hanggang sa mag-stall na or hindi na talaga umandar. Kaya kailangan ay magkakaroon ka ng regeneration at kapag hindi na rin po kaya nung regeneration, nung mismong proseso doon sa makina, yan ay lilinisin mo rin na hiwalay na katulad nito. So yung mga Euro 5 ay meron na po na DPF yan. Ngayon, pagdating na Euro 6, ito na nga po yung gumagamit ng ammonia. Ito na nga po yung Selective Catalytic Reduction. Alam niyo mga kapatid, nung nagsisimula pa lamang po akong mag-vlog, ito po kasi ay pandemic time nung panahon na yon. Ako po ay napasali sa isang grupo na yung mga nandoon po na mga members at yung mismong admin ng group na yon ay sinisira po nila yung CATCON. Kasi nga po, para daw po mas mabilis, talagang binabasag po nila yan. Siyempre, magiging straight pipe yan. Ngayon, kung gusto talaga sana nilang maging straight pipe ito, papunta dun sa tambucho, pwede namang gumawa nito eh. Kaya lang, binasag nila yung laman loob ng CATCON. Kasi nga daw po ay parang hinaharang niya yung exhaust, no? Bumabalik doon sa makina, nagkakamali po sila doon. Kung marumi na, linisin. Tulad ngayon, nilinis po natin ito. So, nung ako po ay nakasagot sa kanila, bakit nyo binabasag yan? Alam nyo po ba na napaka-importante po niyan sa kalusugan natin? At alam nyo po ba kung gaano kamahal yung catalytic converter na yan? Sa ibang bansa nga, sa US, kapag tinanggal mo ang catalytic converter mo, is a crime. Talagang mape-penalty ka, pagbabayarin ka ng batas doon sa US. Doon yan, ninanakaw pa po ang catalytic converter. Dinudurog nila yung laman loob niyan at ibinebenta ulit nila kasi nga po, nire-recycle po yung platinum at palladium, pati yung rhodium na nakukuha dito. Ngayon, dahil po sa nakasagot ako doon sa grupo na yon, tinanggal nila ako doon sa group. No, tinanggal ako ng admin. Kasi nga, sinabihan pa nga po ako doon na ako daw po ay Google boy. Dahil yun daw po mga sinasabi ko ay kinukuha ko lang daw po sa Google. Ang malaking pagkakamali po nila doon ay kung tinanggal mo ang iyong CATCON, eto na ngayon, pahigpit na ng pahigpit ang ating LTO. Pati yung emission testing na yan. Next year, talaga pong sabi nila ay mawawala na yung mga non-appearance. So kailangan talaga dadalin mo ang sasakyan mo doon
sa emission testing, mapa-private yan or mapa-government yan, at magpapa-emission test ka. Pero, merong isang malaking issue doon. Ako ngayon ang magtatanong. Mga kapatid, napakarami pong mga sasakyan ngayon na hindi nga umabot sa Euro 2, Euro 3, Euro 4. So, ibig sabihin, walang CATCON. Maraming mga digasolinang sasakyan, maraming mga diesel na sasakyan, may mga PUJ na yan, mga lumang AUV, mga lumang kotse na umaandar pa tulad ng Toyota Crown ko, ay wala pong catalytic converter. So, ibig sabihin, yung mga sasakyan na luma ay walang chance talaga na makontrol or maharang niya yung 100% na carbon monoxide emission ng makina, pati yung mga hydrocarbons. Walang catalytic converter na talagang haharang ng mga laso na yon. Pero bakit nakakapasa? Diba? So ngayon, kung next year, talagang maghihigpit na po sila, wala nang papasa ng mga lumang sasakyan na walang catalytic converter. Diba? Ngayon, may mga nanguhuli yung ASBU. Ano po ba ibig sabihin ng ASBU? Anti-Smoke Belching Unit. So sila yung grupo na kapag ka mausok ka, paparahin ka dahil umuusok ka ng itim. E paano yung mga hindi umuusok ng maitim pero wala namang catalytic converter? Ang ASBU, ang kanila ring pangunahing dahilan kung bakit sila nanguhuli ay para nga din dun sa pollution. So meron pong nag-message sa akin at humihingi ng payo, nahuli daw po siya ng ASBU diyan sa Pasig at tumanap daw po siya ng private na emission testing na kailangan daw po makapasa yung kanyang sasakyan doon sa test ng emission. E paano papasa yun? Kung talagang hihigpitan mo, walang catalytic converter yon, walang DPF yon. So anong magiging basehan ngayon nung emission testing na yon na ito ay pasado at hindi ito nagbubuga ng 100% na carbon monoxide at yung mga hydrocarbons na yan at diesel particulate matters. Tandaan nyo po, doon sa Euro 5, dinagdagan po yung tambucho na to, itong catalyst na to, dinagdagan pa ng isa at yun nga yung DPF. So una, CATCON, sumunod DPF. At dito nga po sa DPF, yung ibubuga na maitim na usok ay sinusunog ulit doon para hindi na siya magbuga ng maitim na usok. Kaya lang, nagkaroon pa ng problema yon dahil susunugin ulit doon sa regeneration, magbubuga na naman ng nitrogen oxide or yung NOx na tinatawag. So, kaya naglagay na naman ng SCR, Selective Catalytic Reduction, para yung NOx na yon, lalagyan ng ammonia at yung proseso na yon, ang lalabas na lang doon ay tubig. Ngayon mga kapatid, yun yung Euro 6. Tapos Euro 5. Eh itong mga bago nating mga sasakyan ngayon, tulad yung mga bagong mga jeepneys na yan, Euro 4 lang yan. Ibig sabihin, babagsak pa rin talaga yan kung magiging mahigpit ang ating emission next year. Diba? Ngayon, paano mo ngayon sasabihin na pasado ka? Yung mga sasakyan ng mga luma na tatakbo pa next year, paano mo sasabihin papasayan? Eh wala nga yung CATCON. Yun ang malaking tanong. Kaya po mga kapatid, kung itong mga ASBU na to, mauhuli kayo at sasabing nagkokos ka ng pollution, ano ang batayan nila? Di ba? Para masabing ikaw ay nagkokos ng pollution, yung bang nakitang maitim yung usok mo, pollution na ba talaga yon? E paano kung meron ka namang catalytic converter? Ang nilalabas mo lang ay particulate matters. Yan, yung particulate na yan na dapat nga ay meron kang DPF. E kaso kung hindi ka naman umabot sa Euro 5, wala ka talagang DPF. Hanggang CATCON ka lang. So pasado ka pa rin. Ngayon, itong mga ASBU, dapat ang hulihin nyo talaga na hindi talaga papasa sa emission ay yung talagang mga lumang sasakyan, itong mga jeep na pampasada, mga lumang truck na walang catalytic converter, mga lumang kotse na walang catalytic converter, parahin nyo yung Crown ko kasi walang CATCON yan. Ang dami pang mga sasakyan. Iyan ang isa-isahin nyo na hulihin kasi talagang nagbubuga yan ng 100% na carbon monoxide. Ngayon, ito na po. Paano kung meron ka nga na sasakyan, sinira mo yung catalytic converter dahil gusto mong maging malakas at mabilis, tulad nung ginagawa ng grupo na yon na nagtanggal sa akin doon sa kanilang page. O, yun. Paano gagawin mo? Sisirain mo ba? Or i-maintain mo para hindi ka makasinghot ng lason? Kaya pa mga kapatid, ito isang maiksing talakayan lang po ito. Ipinakita ko po sa inyo kung paano linisin yung catalytic converter. Ibinabad natin sa ating ultrasonic cleaner kasi napaka-importante po ng CATCON. Yung luma kong sasakyan, yung Crown ko, bibilan ko po yan ng CATCON, lalagyan ko yan. Para kahit paano,
hindi ako makapagdagdag ng lason sa ating atmosphere. At least kahit paano, yung makakaamoy na inilalabas ng tambutso ko, kahit paano less na ang carbon monoxide nun, less na rin ang hydrocarbons at kaunting carbon dioxide na lang ang ilalabas nun. Since hindi ko naman yan ginagamit na pangmatagalan, kaya halos hindi rin naman nag-i-emit yan ng NOx. Kaya po, yung mga bumabagsak talaga sa emission, hanggat maaari po mga kapatid, dapat makapasa kayo dyan at ayusin nyo po ang inyong mga sasakyan. Dahil kapag naghigpit na nga po ang LTO, pagdating dito sa mga emission testing, siguradong babagsak kayo kung walang catalytic converter ang inyong mga sasakyan, ang inyong mga makina. So ngayon pa lang, ibabalita ko na po sa inyo na next year talagang maghihigpit pa sila. Kung may mabibili kayong catalytic converter, lagyan nyo na ng catalytic converter ang inyong mga sasakyan. Para naman kahit paano, pag talagang totohanan na yung wala nang dayaan ang emission testing, siguradong papasa kayo at hindi yan makakasukat ng mataas na carbon monoxide kung kayo ay mayroong catalytic converter. Mga kapatid, kung sa tingin nyo po ang mga vlogs ko po ay nakakatulong, kung maaari po sana, paki-like, paki-share, at paki-subscribe na rin po ang aking channel. Maraming salamat po sa inyo at umabot na po ang Autoruns ng 154,000 subscribers at 20 million views na po tayo, mahigit. Ito po ay utang na loob ko po sa inyo at habang kayo po ay tumatangkilik sa aking channel, ay dadagdagan ko pa po ang maraming mga ganitong tutorial videos para po sa kapakinabangan po ng mas marami. Magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.